Nagsimula na nga po mga idol noong nakaraan ang World Tour ni Stephen Curry na tatawagan bilang Curry Training Camp. At una nga niyang destinasyon ang China, kung saan magkakaroon siya dito ng 3 araw na training camp kasama ng ilang mga players. At sa pagtungtong ni Curry si China kahapon, sinalubong nga siya ng napakainit na pagtanggap mula sa napakaraming Chinese fans. Gumawa pa sila ng special presentation upang i-welcome si Curry matapos silang magkaroon ng isang drone and light show kung saan gumamit sila dito ng libu-libong drones para ma-display ang signature logo ni Curry na basketball swish. Kaya dahil sa ginawang effort na ito ng mga fans, inamin ni Curry, sobra siyang namangha. Hindi nga daw niya lubos akalain na ganito kainit ang pagtanggap sa kanya. Kaya pinangako ni Stephen Curry, hindi niya bibiguin ang mga Chinese fans at gagawin niya ang lahat para mapasaya lamang at ma-entertain silang lahat na nanunood sa kanya. Samantala, ilang araw ang nakakalipas mula nang i-anunsyo ng NBA ang full game schedule ng Lakers. Sinundan na rin naman ang opisyal na pag-anunsyo ng Lakers na kompleto na ang kanilang 10-man rotation na gagamitin ni Coach JJ Redick. At hahatiin niya ito sa 2 parte na starting lineup na sina Luka Doncic, Austin Reeves, LeBron James, Rui Hachimura at DeAndre Ayton. Tutulungan nga sila dito ng second unit, Gabe Vincent, Marcus Smart, Jake LaRavia, Jackson Hayes at si Jared Vanderbilt. Alam naman ninyo na sinikap ng mga coaches na paliitin ang rotation upang makuha agad ng mga players ang momentum at rhythm. Kaya kahit man merong 14 players ang Lakers ngayon, ang 10 lang sa kanila ang maglalaro. Pero inamin ni Coach Redick, isa pa lang itong experimental. Gayong maaari pang magkaroon ng bagong rotation at ipasok si Bronny James at ilagay ang ibang mga players kapag naging aganda ang impact at performance nila. Maaari rin naman silang magtanggal depende sa magiging laro at depende sa magiging resulta ng laban. Samantala, matapos nga pong gawing local player ng FIBA si Quentin Millora-Brown, may iba pa nga mga galing na players ang sunod-sunod na nagbigay interes sa paglalaro sa Gilas, Pilipinas. Una ang dating film guard ng Sacramento na si Boogie Ellis. Base sa source, nagsumiti ang kampo ni Boogie Ellis ng passport kay Coach Norman Black at sa Samahang Basketball ng Pilipinas para makapaglaro sa national team bilang isang local player. As of now, target nitong maglaro sa SEA Games lalo pat nangangailangan ng Gilas ng mga bagong malalaro matapos maging conflict ang schedule ng nasabing tournament sa mga laro sa PBA. At kapag naaprubahan ng FIBA ang aplikasyon, pwedeng ang payagan na makasama sa gagamiting lineup ng FIBA World Cup sa Asian qualifiers. Para nga sa inyong kalaman, si Ellis ay naging undrafted noong 2024. Ngunit sa kabila niya na naglaro pa rin siya sa Sacramento Kings noong 2024 Summer League. Nagkaroon siya ng pagkakataong makapag-sign ng kontrata, ngunit ilang araw iniwave nga agad siya at naglaro sa G League team ng Stockton Kings. Naglaro niya ito sa Summer League sa Suns na nag-average ng 14 points a game. Sa ngayon, kasalukuyang nakaperma ng kontrata sa Germany. Well ba, sipat para sa kaalaman ng lahat, isa nga itong scoring guard na kayang gumawa ng plays para sa mga kakampi.